Ay, good morning mga backyard, no? Kawan pala. So, i-arrange natin ating mga gamit, no? So, may pumunta kasing customer kanina, no? Meron tayo naging customer ba, no? Galing Pasay, kakatapos lang natin maglagay, no? May bulak pa naman tayo, so pwede pa ito. Bulak. Ayan. So, ayan. Kumuha ko ng isang anesthesia na bago, no? Sa akala ko kasi kulangin yung isang huli. So ito wala pang bawas yun. Ito sana gagamitin ko sa kanya. Kaya lang abot pa naman pala itong isa. Dahil pang natira. Isa. Kala ko hindi abot kaya nag-reserve ako ng isa, no? So paano lang. So di pa ito nabubuksan. Sana ang paano ko sa kanya. Kaya lang marami pa pala yun nandito. So entry lang naman tinuturok natin, no? So pangano lang sana natin doon sa kanya para sakala hindi magkasa to may bago tayong shot. So ito last na po ito ng anesthesia natin, no? Kaya yung mga hindi pa niya nakakapagpalagay, no? Habol na tayo, baka maubusan na kayo ng anesthesia, no? So iba yung may anesthesia pa rin kasi manonood lang kasi cellphone tapos mamaya sasabihin ko na tapos na isuot nyo na yung short nyo. So ayan, habol na kayo yung mga hindi pa papalagay na agimat yan ito. Pero pa tayo isa saka konti na to maubusan kayo, no? So nahihirapan tayo makahanap po ng anesthesia kasi nga basta-basta nakakuha ng anesthesia, no? Mahirap makahanap ng anesthesia. Kailangan may resita ka, hindi ka makakabili, hindi ka naman resta, hindi ka mabibinta nung wala kang resita, no? So isang tusok lang kanina, no? Tapos agad. Sabi sa akin ni sir, ano yun, napapanood niya sa YouTube is ano, hindi po pwede banggitin yung pangalan, no? Hindi rin po ako, nagbibideo ako for reference lang na kayo lang yung kusa na nagpupunta sa akin at nagpapalagay nung hindi kayo pinilit. Kasi meron naman clinic, kung gusto nyo sa clinic pwede kayo. Kung low budget naman kayo, pwede kayo sa akin, no? So wala naman pagkakaiba ang paglagay nila sa ano, sa akin. So tayo mabilis tayo maglagay, no? Hindi tayo matagal maglagay kasi di man inuupira yun. Tatagusin lang nito yung balat, lalagyan agad ng karga, tapos tatahiin na, lagyan ng amoxicillin, dito dahil, tapos tatahiin na yun, no? Ganun lang kabilis. Saglit lang tayo maglagay ng agimat natin, no? Ito tayo nagpapatagal. So yan sa mga nalagyan ko si sir ngayon, yung nalagyan ko ngayon, sir, comment ka na lang, sir, kung makita mo to, sir. Kasi di mo pwede banggitin ang pangalan ni sir, no? Gulat siya, sabi niya, ay, tapos na. Akala niya, anesthesia pa rin nang naitusok ko. Pero di niya alam. Tinagos ko lang pala nito at nalagyan na, tinahin na. Yan, shoutout sa sir, napakabait mo. Napakabilis na usap. So meron naman sa next week, no? Dalawa naman, magsabay sila, parehas guard, security guard, no? So 5 nandin ako, no? Pero nanawa na ako magwardya. Dahil minsan may mga pabibi kasi, may mga may-ari ng binabantayan natin. Ting mali mo lang, sumbong na. So ako di ko naman naranasan na naging 1-6 ako. Pero yung mga sinama ko, sa mga in-applyan ko or dati ko nang pinasukan, bumalik lang ako, may sinama ako. So panggabi kami, nahuli lang ng area manager, pero yung area manager bago yun, Treno Mamul ba dyan, sa Treno Mamul. Pero dati na ako dyan bago ako napunta ng Taiwan. Dati na ako sa Treno Mamul. So pagbalik ko dito, bumalik ako dyan. Kaya lang kasama ko dito ang kilala, sinama ko. Panggabi kami, siyempre ang bawat kasi floor yung dati sa Treno Mamul, isa na yan, ang guard dyan, 4 bawat baba kasi may mga entrance yan. Bawat entrance yan, exit is may guard dyan. Ngayon pagbalik ko,
Nagbuwas ng guard yung Trinoma Mall, nagtipid kasi nagre-renovate sila. Nagtipid pero yung kasiptihan ng mall hindi nila tinitipid. Bawat exit pag panggabi, mga open lang. Pwedeng mapasok ng masasamang loob. Hindi naman kaya na isang guard bantayan. Siyempre, isa ka lang iikot. Pagpunta pa sa kabila, bantayan kung walang oras ka makakabalik. Saka na yung luluskubin, no? So, ganun. Shoutout sa mga Trinoma dyan, no? Yung may-ari dyan. Ayala. So, huwag nyo certificatein, no? Huwag kayo makinig sa bagong inira sa inyo dyan na area manager, no? Yan, si Colonel Hipti. Ayan, si Colonel Hipti ang may hawak kasi dyan. Noon pa, so magkasama kami dati, kaya lang si Colonel Hipti parang nag-iba na rin. Iba na siya. Nakita lang yung kasama ko dyan na nahuli. Third floor sa isip, napakalawak ng third floor. Buong entrance exit kanya, turbing niya. Tapos yung tao na nag-renovate, hawak mo pa. Ikaw hahawak, ikaw magre-record yung mga workers, working permit. Kaya mag-ano record na dapat hindi naman ng trabaho na ng ano. Kasi nga may mga exit rubbing ka na. Paano maano yan? Busy ka sa pagkukuha ng mga pangalan ng worker. Hahanapin mo pa yung contractor, hahanapin mo pa yung safety officer. Saan kasi wala. Pero ngayon, hanapin mo. Paano mo mababantayan, babantayan mo, di ba? Entrance exit, nakabukas. So, ayan. Shout out sa inyo dyan, no? Sa mga may-ari ng Trinoma Mall, Ayala. Pakiano yan, sir. Yung Ayala nyo. Tanungin nyo yung mga area manager. Kasi yung area manager dyan, Kalbo. Papasikat yata. Nahuli lang yung kasamahan namin na guard dyan. Sinama ko. Nakaupo lang saglit. Pero galing sa gabi, masakit ang paa. Umupo dun sa may podium. Ay, sa may dun sa mesa. Sa may area niya. Tinanggal ka agad. Salamat kayo, hindi ako yung nadali nyo. Kung ako yun, patay kayo sa akin, lalabanan ko talaga kayo. Kaya lang sawang-sawa na ako mag-aso, no? Kaya sa akin yun. Isa rin yung yan, yung ano dyan, mga dyan, mga YC, lalo yung perimeter, no? Yung YC na perimeter, sir. Pag entrance exit ako ni Martiwan, tulog yung tao mo, nasa hagdanan, nakakumot pa, no? Pero yung nakatayo, tinanggal nyo, hindi yung pinaglaban, mga lintik kayo. Kaya nakakawalang gana na magwardya, sa totoo lang. May dahilan naman kung bakit umupo, kasi sobrang sakit ng paa, namaga na ang paa niya, kaikot. Kasi isa nga lang siyang, bawat kasi floor, isa na lang rubbing guard pag gabi, no? Ang lawak-lawak ng Trinoma Mall. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Dati apat-apat ang rubbing dyan. Kami, noon. Pagbalik ko, isa na lang. Nagulat nga ako eh. Maga-maga ang paa mo. Kakaikot. Bawal umupo. Nahuli na yung manager. Hinuli. Kinabukasan, nahanap ko schedule. Wala na sa schedule. Tinanong ko sa YC. Kila Kernel. Hindi na daw. Ayan na daw. Inalis na daw ng area manager. Ikaw naman yung area manager ng Trinoma Mall, no? Shout out sa'yo, sir. Napakabubo mo. Wala kang puso, no? Hindi mo pa alam ang trabaho ng gwardiya, no? Dapat alam mo yun. Kung ilangan tao nyo sa gabi, kada floor, isa lang. Dati, apat yan, sir. Kalbo, ha? Lentik ka. Ganun lang, nakaupo. RDU na kaagad. Hindi kayo dumaan sa due process. Alam niyo yung due process, kung ano yun, kung sa akin nangyari yun, lalo kang makakalbo sa akin. Dahil lalabanan ko yun sa korte pag ako yung ganun direct filing ko yun. Illegal dismissal yun, sir. Pag hindi kayo dumaan sa due process, impas kayo dyan. Ano mo tinatawag na due process? Dapat alam niyo yun. Kernel, dapat alam mo yun. Alam kong alam mo yan. No? Yung mga tao mong YC na mga bulok. Yan. Alam mo yung process ko, ano yun? Yung nakaupo, pag nahuli ka, hindi po yung violation. Lalo pag rubbing guard, tas may dahilan naman siya. Pinagrason nyo kung bakit siya umupo. Siyempre ako, alam ko na kasi first floor rubbing ako. Dati na ako dyan sa Trinoma. 4 kami dyan dati na rubbing sa ilalim, sa first floor lang. Ngayon, isa na lang. Third floor, fourth floor, isa-isa na lang yan, no? Sige nga.
Kayo, umikot kayo hanggang umaga, 12 hours, ikot-ikot ka ng ikot-ikot, first floor. Kasi bukas yung open sliding door nyo hanggang umaga. Hindi naman sinasara. Papasukan kayo. Ikaw kalbo naman, na bagong area manager ang trainer mo, napakabulok mo, no? Hindi ka, wala kang utak, wala kang puso, yati ka, no? Sarap mong dututin yung mata mo. Punta ka dito, lagyan kita ng bulitas. Matapang ka, di kita lalagyan ng anesthesia kung kaya mo. Kaya ka nawala ng buhok no? Ikaw naman, Kernel, na may hawak ng trinomomol, no? At marunong ka rin magtanggol sa tao, hindi ka rin papabango. Tagal-tagal mo na dyan, no? Hawak mo na dati pa yan. Nung kay Gerald Aglipay pa yan, no? Kagigil ka rin, Kernel. Sabi mo sa akin, kung sa ako daw ang nahuli mo, sabi mo. Tagal tayo magkasama, di mo ko nahuhuling tulog dahil hindi ko't gawain yun. Di ba, Kernel? Yung umupo, hindi tulog yun, hindi mabigat na kaso yung umupo. Kasi nga, may dahilan naman. Pagod yung tao, kakaikot, magamaga ng paa, di mo paupuin. Ano yun? Kayo nga, yung mga tao nyo sa ito lang, Kernel. Kernelite. Yung mga guard mo, CCTV operator mo. Di ba, martiwan ako. Pag kukuha ako ng yung scanner ng mga empleyado, ID, saka yung misa na ginagamit. Tuwing umaga, pagpasok ko ng employee. Pag akit ko doon ng alas 4:30, alam mo yun, sa may CCTV, tulog yung mga CCTV operator mo, isa, nagsasalitan sila. Oh. Nakaupo pa yun. Tulog. Sarap niyong umpukin dyan lahat, no? Kamuti kayo. Tulog yun. Kung ako yung kagaya nyo, bibidyohan ko. Impas kayo. Hindi ako kagaya ng iba dyan na naninira ng kasamahan. Pag natulog, nakakita ako, nahayaan ko lang yan. No? Tsaka bilang naman sa mga OIC, sa mga advice ko lang sa OIC, no? Tagal ko na rin nagagwardya, no? Kaya nagsawa na ako. Sawa na ako sa mga medyo may mga pasikat kasi may mga marunong, wala namang alam. Yan. Kung isa kayong wise, lalo sa mga mall or kung anumang area yan, marami kayo. Lalo pag straight, pero di na iwasan, may di napasok 24 hours. Magkaroon naman kayo ng konsiderasyon, no? Magkaroon kayo ng konsiderasyon, no? Pag yung robing nyo, nakita nyo, kapikit-pikit na, bilang YC anong gagawin mo? Anong gagawin mo YC? Gawin mo, tapikin mo lang. Huwag mong picturean. Huwag mong picturean, ha? Nakikinig ka? Huwag mong pipicturean. Ang gawin mo, tapikin mo. Tapikin mo. Oh, assist mo. Assist mo ng 30 minutes. Hanapan mo ng area na pwede niyang idlipan kahit 30 minutes lang, no? Naka-idlip ng 30 minutes. Balik. Pangalawa, umikot ka ulit, naka-idlip ulit. Tapikin mo. Paidlipin mo ulit. Pangatlong ikot mo, pagtulog pa rin, litik. Birahin mo na. Dahil di na trabaho ang hanap nun, kundi pagbabala-tuba. Alam mo na yan. Detachment Commander, YC, alam mo na anong gagawin mo. Lintik na. Pagiging YC, napakadali lang kunin yan. No? Retraining ka lang para makawa ka security license na OIC. Dali lang yan. Report. Spot report. Iba nga dyan OIC, di mga marunong yan daig pa sa line guard. Marunong gumawa ng report. Weekly report. Kayo, wala. Ang iba dyan, di nagawa ng ganun. Yan, ganun lang, no? Hindi naman tayo nagkaroon ng sama ng loob. Napaliwanag lang natin yung mga kalakaran ng mga yung mga ng mamahala, lalo yung mga area manager na yan. Mga area manager, kayo naman. Ang iba kasi dyan, naging galing din sa detachment commander na naging kinuha area manager. Kayo naman, mga area manager, no? Lalo si Kalbo ng Trinoma Mall na area manager ngayon, no? Lintik ka malamang, nanggaling ka sa security, no?
Kung nanggaling ka na, lintik ka, no? Matuto ka naman, magbigay ng konsiderasyon. Hindi tatanggalin mo yung RDA mo agad. Kung ako ginawa mo sa akin yan, lintik ka, magmumroblema ka. Illegal dismissal ang ginawa mo. Illegally dismissal yan, pasok yun, no? Wala kang, hindi ka nagdaan sa due process. Pag nagtanggal kayo, may due process yan, di agad-agad. First offense, second offense, depende pa sa kaso na ginawa ng empleyado. Hugok kang, kalbo ka. Ikaw naman, Kernel, ng Trinoma, no? Turuan mo yung mga YC mo, lalo-lalo ka na marunong kayo dapat magpaliwanag, mag-explain. Hindi porket sinabi ng kliyente, yung area manager, di naman kliyente yan eh. Empleyado lang din naman ng Ayala yan eh. Naiintindihan mo yung Kernel? Kernel, naiintindihan mo? Lagyan din kita ng bulitas. Matapang ka, huwag ka magpapalagyan ng anesthesia kung di ka aray. Nanggigigil ako sa inyo. Kaya minsan ang iba nawawala ng ganang pumasok sa pagiging guard dahil sa mga ginagawa niyo. Hindi kayo marunong magdipinsa o magpaliwanag sa sinasabing area manager. Ang area manager, Kernel, kung naiintindihan mo, ha? Empleyado lang din yan ng Ayala. Naiintindihan mo? Hindi naman may-ari mismo yan. Hindi mismo may-ari yan ng Ayala, no? Tinanggal niya, RDO niya agad, nakaupo lang. Para sabihin na nagtatrabaho siya. Mali yun. Paglalagyan ko yan ng bulitas eh, no? Paglalagyan ko yan ng bulitas isa-isa. Walang anesthesia kung makita nyo. Naiinis ako sa inyo, kamuti kayo. Mga tauhan mo, Kernel, layusin mo yan sa Trinoma Mall, bantayan mo. Yung mga YC mo rin, patulog-tulog din yan. Mga tauhan. Pati YC mo sa internal. Perimeter, mga patulog-tulog, pati mga tuta-tuta, natutulog, no? Diyan, sa may Mindanao Avenue, sa may Manam. Yung guard dyan, nakadiretso pa sa misa, tulog. Bakit hindi yung tinatanggal? Lintik kayo kung ako lang talaga yung masama. Pagpipicturan ko talaga eh. Kaya lang hindi ko gawain yung gano'n na naninira sa kapwa gwardiya. Bagkos, tinutulungan ko, kasamahan ko, pinagtatanggol ko. Alam mo bakit ako nag-resign? Hindi sa akin nangyari yun, no? Yung kasama ko na sinama ko sa trabaho. Nag-resign ako dahil parang ako na rin binanatan. Ang bobo nyo. Kita nyo to? Ha? Suksok ko sa ulo ng putotoy nyo to eh, no? Tapos lagyan ko ng bulitas na walang anesthesia, no? Gigigil ako sa inyo. Tusok lang ng karayom, Kernel. Tsaka kalbo ng area manager dyan ng Trinoma Mall. Baka din nyo nakayanin. Maliit lang yan, no? Baka mga aray-aray na kayo niyan, no? Puro kayo mga kayabangan, pasikat. Kaya nga yung kadalasan, wala nang ginaganahan, pumasok sa pagiging guard. Sa mga katulad yung mga lentik. Katulad yung mga pasikat. Hindi ako hangal, yung pinahangaan ko sa lahat. Yung marunong umunawa at may konsiderasyon. Doon ako sumasaludo. Hindi sa mga kagaya yung mga lintik kayo. No? Nakaupo, tatanggalin nyo. May dahilan. Hindi naman tulog, hindi naman nakahiga. Ay nako. Sa akin yung ginawa nyo, nasos. Problema kayo, makakalbo kayo lalo. Salamat kayo, sawang-sawahan ako sa pagkakaso, no? Taiwan nga, lumaban ako doon ng kaso sa employer ko. Illegal dismissal, illegal detention pa, kinasuhan ko pa. Kayo pa, hanggang ngayon, nanalo na ako sa kaso. Kaya lang, nag-reappeal ulit sila dito sa Pilipinas. Dito ko tinuloy kasi nga, na-deport nila ako. Pre, di ko lugar. Kayang-kaya nilang gumawa ng way para mapatapon ako, pauwi ako ng Pilipinas. Siyempre, ginamit nila yung pera. Pulis, siyempre taga roon. Pinahuli ako ng illegal arresting. Pero doon, nagkaso kami sa Taiwan. Pangatlong hearing, panalo na sana ako. Kaya lang, hindi na ako, pinadeport na ako diretso ng employer ko. Tagami ko naman, lintik, pabayad. Hindi na ako binalikan, hindi na ako hinayaan nila ako para ma-deport. Yan ang masakit katotohanan sa atin. Kapwa Pinoy, hindi natin katiwalaan.
Totoo yan, ha? Kakagigil lang, sa totoo lang. Yan, sana naman sa mga OIC dyan, no, o detachment commander. Bago kayo naging detachment commander, nanggaling kayo sa line guard. Di ba? Dapat matuto kayong umunawa o rumispeto. Hindi naka-detachment na kayo, commander. Ganun na yung tingin nyo sa sarili nyo, lintik. Hindi naman nagkakalayo ang sahod ng line guard at saka detachment commander. Allowance lang ang additional sa inyo. Naintindihan nyo? Pagpupukin ko kayo, yung mga OIC dyan na detachment commander na mga ano, ha. Gigigil ako sa inyo pag talagyan ko yun ng bulitas isa-isa na walang anesthesia na tusok. Gigigil kayo. Yung mga area manager rin yan, ha? No? Matuto kayong umunawa. Magkaroon kayo ng konsiderasyon sa mga gwardiya. Isang trabahong gwardiya, mahabang oras yan. Kasi nagti-36 hours pa nga, pag di pumapasok ng isang kasama, di ba? Pag naka-headlift, sasabihin nyo, uhulihin nyo, tatanggalin nyo dahil naka-headlift. Lintik kayo. Bawal nga sa batas ang 24 hours na, intindihan nyo ba? Ha? Pagtutusukin ko kayo nito, no? Paglalagyan ko kayo nito isa-isa, kikita nyo to. Yan. Ang dami niyan, no? Paglalagyan ko kayo nito, yan, ha? Pag nalagyan ko kayo isa-isa, tapos walang anesthesia, makikita nyo. Isa ko sa inyo. Kita nyo yan? Kung lahat ko ilagay sa auto-auto nyo yan, ha? Walang anesthesia. Kita nyo talaga. Anong hinahanap nyo? No? Tapos ito yung pangtahi. Hindi, tutusok ko yung walang tulis. Para kita nyo, no? Nagigil ako sa inyo. Kakagigil kayo, no? Naglalagyan ko kayo ng ano, no? Nakakainis kayo, eh. Kaya nga ako, nawawala na ako sa pag-guardia sa totoo lang, eh. Pero babalik pa naman tayo. So, babalik tayo. Siguro nagkakataon lang. Hindi naman para sa akin nangyaring gano'n. Pero sa kasama ko lang. Kasi kasama ko sa cargo ko, eh. May dahilan naman, eh, kung bakit siya nakaupo, eh. Tinanggal siya. Resigner na ako. Sinamahan ko sa pag-resign. Eh, ako kasi ayaw ko ng gano'n. Kasamahan ko. Ano yun ng gano'n. Kaya kung ako naging detachment commander o ROIC, hindi rin ako tatagal sa trabaho kasi nga dumidipinsa talaga ako. As long as nakikita ko na meron puwang at meron dahilan yung guard o kasamaan ko, kaya akong isugal yung trabaho ko rin para sa kanya. Kahit di ako nga, yung line guard lang ako, ganun ako. Bali ako malis, pero kung alam kong ginagago yung kasama ko na wala namang ginagawa masama, kaya akong pagtanggol, sumabay sa kanya. Ganun lang yun. Yan ang tunay na pagiging guard. Ang tunay na gwardiya, hindi lang yung sa 11GO na susunod, no? Ang susunod yun, 11GO number 1, to take charge of the post and all company properties in view and protect, preserve the same with utmost diligence, di ba? Pag ganun-ganun pa kayo, no? May pa-reset pang mga ano yan, mga agency. Tapos yung mga kliyente, may pa-reset pang kamote. Hindi naman yun ang dapat nga, although nandun yun, pero hindi talaga dun dapat ang ano. Ang mahalaga sa tao, marunong rumispito. Marunong rumispito sa katrabaho. Marunong rumispito sa lahat. Pero ito nga, kahit marunong ka pang rumispito, ay mga tao talagang akala mo, amo mo pa, kahit hindi naman amo mo, kahit katrabaho mo lang, no? May mga ganon. Yung detachment naman, kumakaano sa sarili niya, yabang-yabang na. May nakasama ako sa Winford, hindi ko lang sasabihin yung pangalan. Winford, nung nasa Winford kasi inutil ako sa Tayuman. Shout out sa iyo, sir. Sabi mo dati kang militar. Ang militar, sir, sa totoong train guard ng militar, eh mayroon po yung puso, no? May puso yan. Marunong umunawa kasi nga ang militar na naging militar, matinding training yan. Kaya paglabas niyan, ang dinala niyan, training at saka yung attitude, nasa kanya yan. Ikaw naman, sabi mo, galing kang militar.
Yung edad mo, galing military, halos magkaparehas nga lang tayo. Itsura mo, hindi ka military, halos di ka marunong yung gumagawa kayo ng schedule, hindi nga kayo marunong gumawa ng schedule agad. Araw-araw lang kayo gumagawa. Ay nako. Magiging gabi na lang, wala pang schedule ng panggabi. Malapit na yung ang gabi. Papasok na, wala kayo pinuforward na schedule na panggabi kung saan yung naka-assign yung isang 5-9. Tutusukin ko kayo, no? Sasabihin mo pa, pag mainit ang ulo mo, imbis 20 minutes yung break time, post break, gagawin mong 10 minutes, tusukin ko natin, Salamat ka talaga. Kaya pumapatol sa mga may kulang-kulang. Sana nakakita. Wise pag mainit ang ulo. 20 minutes ang break time, first break. 20 minutes nga lang first break. Gagawin mo pang 10 minutes, 5 minutes. Tusukin ko mata mo Kaya mga kagaya sa inyo, alam nyo, dapat pagtatalagyan ng bulitas isa-isa na walang anesthesia, no? Kikita nyo talaga, nanggigikilaw sa inyo, no? Punta kayo dito sa akin. Libre, pero walang anesthesia ang lalagay. Libre lang. Pero di ko tutusukan, di ko lalagyan ng anesthesia. Delivery ko. Tantarin ko pa yung puto-puto nyo, mga lintik kayo, no? Mahaba na, 30 minutes na. So ayan lang mga kaawan, no? So hindi tayo galit, so nilabas lang natin yung ating sama ng loob dahil karamihan is nawawala ng bumalik sa pagiging guard dahil nga ang iba dyan, yun nga, may maraming amo, kala mo amo na rin, trabaho mo na, parang kala mo amo mo na rin. Ay nako, so yun, maging patas po tayo, no? Ipa-iral natin yung pagiging isang security guard. Training natin, i-adapt natin. Sa pagiging ganun naman is, kailangan lang naman natin yung respeto. Di ba? Meron kang respeto. Pagmamahal, yung dalawa na yan. Pagmamahal, respeto. Kung may respeto ka, di mo kayang gawan ng masama ang kapwa mo. Lalo kapag mahal na mahal mo ang kapwa mo, hindi mo rin gagawan kasi mahal mo nga. Di ba? Kagaya ko nga, kahit nakita ko na yung mga ginawan kami ng ganun, sama ko, nahuli nakatayo, nakaupo pala, galing rubing, nardiyo agad. Tinanggal, resign na rin ako, sabay kaming resign. Kahit hindi sa akin nangyari, no? Siyempre, parang ako na rin yung nadali nila. Hindi rin nila akong respeto. So, ganun lang yan. Kung may pagmamahal tayo sa kapwa, hindi natin kaya. Mari, yung area manager na nagtanggal dun sa kasama ko, ako po lang. So kung marunong siya magmahal sa kapwa, hindi niya kayang gawin ng gano'n. I-report niya na huwag na papasukin mo. Si Kernel naman, kung mahal mo ang kapwa mo at may respeto ka, hindi mo rin kaya mo rin sana i-depensa yun. Papaliwanag mo lang naman. Sir, ganun apat kasi dati ang roofing na third floor. Ngayon isa na lang, kaya mahalawak ng iniikot, magaan pa, kaya umupo po siya. Ikaw Kernel, no? Ganun ang gagawin mo, no? Pag may mga ganyang nangyayari, no? Hindi yung sasabihin mo, tayo magagawa kasi nga area manager ang nakahuling nakaupo. Ilintik ka, tusukin ko mata mo Hindi ganon, no? Kernel lang, naintindihan mo, hindi ganon. Huwag kang pajunga-junga. Tagal natin nagkasama sa train mo, tapos ngayon, pagbalik ko dyan, pajunga-junga ka na. Dati saludo ko sa'yo, ngayon, tusukin ko mata mo Tandaan mo yung Kernel, ha? Respeto, pagmamahal ang ipairal, na. Tandaan mo yan para walang magalit sa'yo. Hindi lahat ng tao maiksi ang pasensya, no? Meron ganun lang. Meron hindi lahat mahabang pasensya. Meron ganun, hindi wag mo lalahatin, no? Baka may ibang magsama dito. Yung sinasabi ko, hindi natin lahat hawak ng isip ng tao, kaya dapat magkaroon tayo ng respeto, pagmamahal. Kung marunong ka magmahal, respeto, kahit saan ka dalhin, wala kang pangamba. Tindahan mo, Kernel. Ka naman kalbo ka, ha? Ganun ang gawin mo. Area manager ang train mo mall. Pag ganun nakaupo lang, huwag mo namang i-RDO, no? Napakabubo mo.
Kung nadali mo, baka mamroblema ka, lalo ka makalbo talaga, wala ka talagang konti-konti kahit kilay matatanggal talaga. Legal dismissal ang ginawa mo, no? Wala ka, hindi ka dumaan ng due process. Agad mo inardiyo yung tao, nakaupo lang, walang due process na nangyari. Bobo nyo. Alam yung batas, ha? Buti kayo. Paglagayan ko yung bulitas isa-isa, no? Wala nga anesthesia. So, ayan mga kawan, no? So, sabihin nyo, ano, mabait tayo, kaya pinapaliwanag ko lang para alam nila. If ever man, kung pakinggan mo, kung makikita nito yung video ko, doon, pakinggan nyo to, panoorin nyo to, Kernel, no? Yung kalbo ng area manager ng pre, no? Makinig kayo dito, no? Share nyo pa sa kapwa area manager nyo, lalo na Kernel. Hindi yung nasa posisyon kayo, akala nyo Diyos na kayo. Sabi nga ng Panginoon, no? Tatanda niyan, ang mapagmataas ay pinababa. Na, pag baba ay tinataas. Yan tatandaan nyo, ha? Hindi kayo lagi nasa taas. Bababa rin kayo kapag mataas kayo, eh. So yun lang mga kawan, so maraming salamat. Yun, ano lang tayo, na mahagi lang tayo sa atin mga nag-experience, no? Kaya, pero babalik pa naman tayo sa pagkagwardya, no? So bagong rin yung lisensya ko, babalik tayo. Hindi naman sa akin nangyari, pero ayaw ko yung kasi ng ganun, eh. So ayan, sa mga willing magpalagay, yan yung mga doon, yung manager sa kasama ko. Saka ikaw, Kernel, kung gusto mo, halika, palagay ka dito. Walang anesthesia, libre lang, ha. Punta ka dito, lalagyan kita. Baka dito pag bagong isip mo, pag nalagyan ka, maging mabait ka ba? Sige. So, mga kawan, no, bye-bye. Sa muli, no. Sunod na content natin is sa paano naman ang technique sa paglalagay ng agimat, no, kung kayo maglalagay, no, para safety yung pagkakabit natin. So, itatalakayin natin yan sa next video natin. So, para kung sa malayo man is pwedeng magkabit. Yung sa anesthesia naman, nandyan lang yung sa baba sa video ko, no. Tingnan nyo na lang dyan yung video natin. Yun, meron tayong tutorial dyan. Pagkabit ng anesthesia, paglagay, pagtagos ng balat, meron tayo. So, yung mga technique naman ay tuturo natin next episode natin. So, maraming salamat mga kawan na God bless sa atin lahat. Maging lang tayo, maging mabait lang sa kapwa, no? So, maging mabait lang natin tayo kahit hindi naman tayo yumaman, basta malaga lang maging mabait lang tayo sa kapwa. So, pag alis tayo, wala tayong kaaway, no? So, maraming salamat at God bless sa atin lahat. Good afternoon.